Alright, good day mga sir. So ito na yung solar natin na in-unbox nung last. Pero madilim yun. So ito na yung SRNE natin na 5.5 watts. Yan. So ito yung AC in natin. Tapos AC out. Communication cable. Yan. So yung sa dry connect at saka sa can wala, hindi ko nilagay. Ito yung battery cable natin na dyan natin i-connect yung battery natin. So positive, negative. Ang size ng ating battery ay ang size ng ating wire ay AWG na number 2. So ito naman yung PV in natin. So meron positive at saka negative. So itong binili kong wire is twin core na anong size nito? 4. Medyo makapal siya. 6mm. 6mm. So yan. So ito yung mga breakers natin. AC yung dalawa ito. AC itong dalawang nandito. So, ayan. AC. Tapos dito naman ay DC. Para sa panel, dito sa AC natin, AC in. Papasok, AC in. Pupunta sa inverter. Tapos lalabas siya. AC out. Tapos pupunta na sa load. So, lahat yan na dito. Load. Ayan. So, ito yung ground natin. Temporary. Nakalagay yung din ng ground. Okay. So, ito yung MCCB natin na 200 amperes. Sa manual ko din lang nakita kung ilang amperes ang kailangan. So, yan. So wire natin na AWG number 2. At saka yung battery natin na 51.2 100 CST energy. Yan. 90p04. Yan. So yan. Charge. Tinakpan ko yung mga hindi nagagamit kasi para hindi ba dumihan. So yan. So ito yung mga specs ng solar. Okay. So yan. Baba lang yung gamit ng 90 watts lang, no? Yan yung total na nagamit niya within this day. So 30 volt, 53 yung sa battery. Settings, yan. So scroll ko na lang yung settings ko. Ito naka-enable siya. So pag nabitin yung sa battery, automatic na magko-connect sa grid pag nag-overload yung load natin. Pero hindi tayo umabot ng ganun. Enable ito yun. Bypass. So yung communication port naka-disable kasi pag in-enable ko nagkakaroon siya ng BMS fault, tapos code error number 558. So explore ko muna kung paano ko ayusin yun sa CST at saka sa SRNE. Pag nilalagay ko kasi sa pag in-enable ko to, so gagana dapat to. Pag gagana siya, yung sa battery is sabi ni CST Energy is lagay ko daw sa pack doon sa settings niya, PACE o PACE. Tapos dito naman ganun din. So yan. So ilalagay ko dapat to sa pack ganyan. Pero ayaw may error pa rin. Kaya i-explore ko kung paano ko ayusin yun. Magtanong-tanong na ako sa group
kasi DIY lang tayo, hindi naman tayo talaga installer. So DIY lang pala to. Ako lang nag-setup niyan. Matinding research, tapos nilet-up ko. So unti-unting binili yung mga kailangan. So yung mga iba dito is naka-default lang siya sa settings. Hindi ko na ginalaw. Ayan, so yan yung parameter natin yung select. So far normal naman siya. Pero wala pa yung panel. Hindi ko pa nakabit. So tingnan natin yung panel. Bawa lang. So ito yung panel natin. Ano? So, napakalaki. Isang plywood ang size niya. So ito ay 615 watts na TW panel. Hindi pa nakabit, tabang pa lang. Naayos ko pa yung bubong namin. So anong tawag doon? Bifacial. Alright. So ito ulit yung mga load natin ngayon. May 516 watts lang ang gamit natin. Baka na ma-max out ko lang dito is mga 3.5 ganun pag nagsasabay-sabay sila yung mga gagamit. Gumagamit din kami ng yung shower at saka yung rice cooker, ref. Pero dito sa amin walang aircon. Hindi uso ang aircon dito sa amin. Malamig dito eh. So yan po ang ating SRNE hybrid inverter 5.5 watts. Bye bye.